Hello guys, good afternoon po sa inyong lahat, sa lahat ng mga walang sawang tumatangkilik ng aming channel, Alex Joan Vlog. Sa lahat ng aming mga silent viewers dyan, mega love shoutout sa iyo, lalong-lalo na kay Princess Tala de Asis, at sa lahat ng mga organic viewers natin dyan na patuloy na nanonood sa ating mga video at sumusubaybay po. Ngayon ang aking vlog ay tungkol sa notebook. Kamusta naman ang inyong mga stocks ng notebook? Kasi yung mga sugi ko sa Mecca May, kay Ate Josie Villanueva, sa may RJB, tinitext ko po sila pero wala po talagang stock ng notebook. 20. Kaya di ko alam kung may mabibilan pa tayo, pero meron naman na tayong naka-save na, kaya lang konti pa lang yun, nasa 20 case lang yun, yung mga na-save ko na writing, compo, yung spiral, tsaka yung with yarn. Plano namin by Wednesday ulit mag-divisoria tayo. Ngayon papakita ko lang sa inyo kung paano magtahi ng notebook sa mga hindi pa marunong dyan. Ito kasi kaya nauobliga tuloy kaming magtahi dahil nung binili namin to, 5 case, wala pa siyang tahi. Talagang as in walang spring, pero nakatanggal naman na siya sa spring. Tapos may libre siyang yarn. Ang problema, hindi na isama nung binilahan namin kay Mecca May. Shoutout sa inyo, Mecca May. Bakit nyo naman kinalimutan? Kaya tuloy ngayon, obliga ako maggupit-gupit nito. Kasi yung libre nilang may tali, nakagupit-gupit na siya. Siguro good for 1 box yun. Kasi sa isang box ng notebook, 200 pieces yun. So, ang bili namin nito, mura pa yun 3,350 isang box. Ngayon dito, sa malapit sa amin, may mga tinanungan kami, ano na siya, 4,000 kapag nakatahi na. Ang problema, wala rin daw silang stock. Nagsabi nga ng presyo, pero wala rin stock. Kaya, paano nang gagawin natin ito? Kaya sana, pagpunta ko ng Wednesday, maghahagilap ako doon. Marami naman doon mga school supplies, kahit paano siguro makakabili tayo. Kaya to, magtatahi tayo ng notebook. Ayan. Sa isang balot niya, 10 piraso. Marami na rin naman po tayong natahi. Siguro nasa, 3 kahon na yung natahi natin. So, 2 kahon na lang yan. Kasi by next week, sigurado yan, hindi na tayo makakapagtahi dahil marami ng customer. Dadagsain na tayo dito. So, bali ganito yan. Ang karayom na ginagamit dyan, ito, yung malaki yung butas sa dulo. May binibenta rin ako nito, nagtitinda ako nito, bentahan ko nito 10 piso. Tapos ayan, nagupit-gupit na tayo ng yarn. Etong isang haba na to, sinukat ko to, ayan mga 1 yard mahigit. Mas maganda kung maggupit-gupit na kayo para hila na lang kayo ng hila pag magtatahi. Ang ginagawa kapag color yellow din yung tali. So, ganyan lang yan. Kailangan babasahin nyo dulo para madali nyo may pasok. Kaya kailangan malaki yung butas nung karayom. Sasabihin nyo karayom na pang yarn. Ayan. Kailangan hindi siya pantay. Huwag nyo muna ibubuhol. So, may bibili son. So, ayan. Lalagay nyo muna sa pinakadulo. Saan? 25. Ay, 20. Titira kayo ng konti pag hinila nyo. Tira nyo yung konti. Pasok lang ng pasok yan. Maganda rin itong libangan kapag nasa tindahan kayo, kapag wala ng customer, yan, pwede nyo yung magawa. Sushoot nyo lang sa bawat butas. Hilahin nyo ganyan. Kailangan hindi mahahatak tong isa kasi ito yung panbubuhol natin mamaya. Hanggang sa matapos nyo tong first page, tapos iikot nyo para naman sa kabilang page. Kailangan ba natin nyo siya maipit?
Kasi ang benta na daw nito sa iba, nasa 28 hanggang 30 pesos. Sa akin, binibenta ko lang siya ng 25. Kasi pag mas mura pa kasi yung pagkakabili ko. Pero kung bibili na ulit ako, ayun na, magmamahal na talaga siya. Ang naalala ko pa, mga year 2000, ang presyo pa lang ng notebook noon ay nasa 7 pesos. 7 pesos, isa. Pagka may tahi, 8, ganyan. Pero yearly yan, tumataas. 7 pesos, naging 8, naging 9, naging 10, naging 11, 12. Taon-taon talaga guys, tumataas ang notebook. Parang bigas. Isipin mo, isang notebook lang. 30 pesos. Eh, ang estudyante, lalo na mga kinder, elementary, mahina 10 pirasong notebook ang kailangan nila kasi bawat subject yan. So, 300 pesos na agad, notebook pa lang. Kaya talagang umaaray na yung mga nanay dyan, mga magulang. Kawawa naman. Lalo paano na lang kung yung mga budget lang yung pera. Tapos maraming anak. Sa isang pamilya, 5 ang mag-aaral, 3, 2. O magkano, school supplies pa lang, mamumulubi na talaga yung mga magulang. Tapos ginawa pang grade 12, 11, nagkaroon pa ng 11 and 12, my God. Kawawa naman yung mga magulang dyan. Sana mawala na talaga yung grade 11 and 12 na yan kasi may grade 10 pa ako ngayong pasukan. So sana naman itong taon na to mawala na para next year college na yung bunso ko. Sayang naman yung 2 years na gugugulin pa. Tapos sabi libre, hindi naman libre, nagbabayad po tayo lalo na kapag private naman yung school, wala namang libre. Nagbayad din ako doon sa school ng anak ko na grade 12, nag 11 and 12 siya. Yung voucher na ginamit namin hindi naman nasunod. Nagbayad din po tayo. Kaya yun na lang. Sana yung DepEd dyan. Ma'am President Duterte, Sara, push nyo na po na mawala na yung 11 and 12. Parang awa nyo na. Pamahal na po ng pamahalang mga bilihin, lalo na ang school supplies. Sa amin naman kahit paano okay lang din kasi nga may tinda tayong school supplies at hindi na mo problema sa school supplies yung mga anak ko, mga apo ko. Kaya lang kawawa yung mga can't afford talaga. Kaya sana naman yung mga anak dyan na nag-aaral, ayusin nyo naman po yung paggamit ng notebook ko kasi ayan, hindi ko natuloy na tapos yung pagtuturo ko sa pagtahin. Natapos ko na lang, hindi ko pa nasabi. Ayan na po yung finished product. Kakadaldal ko. Sa kakadaldal ko, hindi ko na nasabi yung kung paano nyo. Uulit na naman tayo. OMG. Pasensya na kayo ha. Kasi na-carried away ako sa aking pagdadaldal. Kaya yun nga masasabi ko, yung mga anak dyan, maawa din naman kayo sa magulang nyo. Huwag nyo sayangin yung mga notebook, pati ang papel, mahal na rin. Yung papel dating 10 piso lang, naging 12, naging 15, ngayon 20 pesos na po ang bentahan namin. Dahil ang puhunan na po niyan ay nasa 15. Depende pa yan sa klase ng papel. At 20 pesos na po namin yung binibenta. Konting tipid po tayo mga bata. Ayan na ulit, uulitin na naman natin. Natapos ko na. Alam niyo, mabilis lang ako magtahi ng notebook. Kaya lang talaga, dahil nagkakaedad na tayo, alam niyo, nagka-cramps na rin yung kamay ko.
Parang kinukuryente. Kaya ayoko sana na magtahi ng notebook eh. Kaya lang kailangan dahil nga wala akong nabili na may tahi na. Obligado talagang itahi. Ayan, ganyan lang yan. Shoot nyo lang na i-shoot sa mga butas. Wala na tuloy tayo masabi. Ayan, uulan na naman. Son, yung mga ililigpit sa no, yung plastic cover. Ulan na naman, ang init-init, bigla uulan. Ayan. Son! Malapit nang matapos sa dulo. Ganito gagawin nyo pag malapit na sa dulo. Papantay nyo na yung tali, tapos isushoot nyo sa pinaka last part. Ganyan. Tapos magtitira kayo ng konti. Hihilahin nyo tong sinulid. Ayan, kailangan pantay na yung sinulid mo yan. Tsaka mo iikot mo yan dito sa natira na bakante. Iikot mo yan. Ayan, pag naikot na yan, papasok mo na yan sa pinaka last. Ayan, kailangan may buhol na siya, tapos ipasok mo siya ulit sa buhol. Mabuhol na yan. Kaya sakto lang yung 1 yard para hindi sayang yung sinulid nyo. Ayan na. Tsaka nyo nagupitin. Ayan, nagpit na. Ito kasi mga mabiling notebook, yung color coding. Pag yung mga merong design, may character, hindi masyadong mabenta. Ito yung mga in-order namin. Okay guys, bye-bye na. Tayo ay marami pang tatahiin. Ayan. Kaya sana po mag-comment lang po kayo dyan kung meron po kayong gustong malaman, may gusto kayong mga itanong. Comment lang po, wag po kayong mahihiya, at sana po wag niyo pong skip yung aming ads kasi yan lang po ang nagpapasahod sa atin at hindi pa naman po ganun kalaki ang ating sinasahod yan, kaya yun na lang po ang tulong ninyo sa amin at maraming salamat po muli and God bless. Bye bye.